Ipinahayag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na kinakailangang ibalik ang flood control funds sa spending plan ng bansa kaugnay ng 7.2 trillion peso National Expenditure Program. Ayon kay De Leon, kailangan ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga umiiral na infrastruktura. Aniya, ipinakita ng nagdaang sama ng panahon kung bakit mahalaga ang maayos na pagpapatupad ng flood control projects. Ito rin ay naging isang important consideration, sabi niya, sa pagbabalik ng flood control funds matapos alisin ito sa 2026 General Appropriations Act. It's back, baby! And dagdag pa ni De Leon, ang flood control projects ay hindi lang expenditures, kundi kabilang din sa operating requirements. Opisyal nang ibinalik at inilaan na muli ang pondo para sa mga flood control projects sa ilalim ng panukalang 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso. May kabuang halaga na 107.4 billion ang nakalaan dito. Wow! Matapos tanggalin o gawing zero ang alokasyon para sa mga lokal na flood control projects na nagdaang budget ng 2026 dahil sa mga natuklasang anomalya at issue ng korupsyon, muling naglaan ang ehekutibo ng pondo para sa taong 2027. Alright. Ayon sa Department of Budget and Management, kailangan itong ibalik upang maipagpatuloy ang mga nasimulan ng proyekto at maibsan ang matinding pagbaha tuwing tag-ulan. 107 billion ang kabuang panukalang pondo para sa mga programa laban sa baha. 9.6 billion ang nakalaan para sa mga nagpapatuloy na foreign-assisted projects. At 3.41 billion naman ang inilaan sa MMDA para sa operasyon at pagpapanatili ng mga pumping station at iba pang istruktura. Yay! Should we celebrate, guys? Should we celebrate the return of the flood control funds? No? Yeah? Alright, guys. Pwede ba maging positive tayo ng konti? Noong 2025, halos kalahating bilyon po ang nailaan sa flood control projects. Alright po? Pero sabi po nila ninakaw dahil po sa investigasyon dun sa Congress, sa pangunguna ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Pero sabi nila, hindi lang po kalahating trilyon ang nanakaw. In fact, baka mas marami pa po. Ang nakalagay lang sa harapan, ang nakalagay lang po sa forefront ay yung flood control projects. Pero po tignan po natin, dahil po sa investigasyon na ito at dahil po sa boses ng mamamayang Pilipino, noong 2026, nawala na po yung flood control projects. Yay! Alright! So, guys, can we take that as a win? Na dahil po nagsalita tayo sa malakihang pagnanakaw ng flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno ng 2025, pwede bang mag-celebrate tayo ng konti? Dahil ngayong 2026 ay walang flood control budget na pwede na nilang nakawin. Pwede po ba yun? Yeah, buddy! Alright! Pero in the meantime po, nagbabalik na po ulit ang 2027 budget with a bang. At meron ho ulit nakalaan na 100 billion pesos para sa flood control. Bakit kaya nagbabalik? Dahil po ba kaya ay nananahimik na tayo patungkol sa issue na ito? Kung tignan po natin mga kababayan, kaya po gumawa ng hakbang ang ating gobyerno ay dahil po nag-ingay tayo. Dahil po nakita natin na patuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Patuloy po na naghihirap ang mga Pilipino, walang nangyayari. Kaya inas po natin ang ating government, ano po ang ginagawa ninyo? At dahil po since criticize natin sila, nailabas po tuloy ang katotohanan. Marami pong nagko-comment doon sa social media, marami pong nagko-comment sa TV. Pero ang pinaka-epektibo po ay yung Blue Ribbon Committee investigation ng Senate. Hindi nyo po ba napapansin? Na dahil po sa Blue Ribbon investigation ng Senate, sa pangunguna ni Senator Marcoleta, ay gumagawa ng hakbang ang gobyerno. Kaya po, kung titignan po natin, ang positive side ng mga nangyaring ito, mahalaga po talaga ang karapatan nating magsalita at maging transparent sa mga transaksyon ng gobyerno at mahalaga po yung balance ng powers, yung checks and balances na ginagawa ng Senate laban sa executive. Kaya po, meron tayong win na nangyari
ngayong 2026 at wala silang mananakaw na flood control projects. Yes! Pero po ngayon po nga 2027, meron pong nagbabalik ulit na flood control projects. Ano po kaya ang dahilan? Dahil po ba kaya't nakulong na si Marcoleta? Ito kaya ang dahilan? Dahil po kaya't napapatahimik na ang mga nagsasalita laban sa flood control? Dahil po kaya kinakasuhan na kami lahat? Dahil po kaya napakulong na lahat ng nagsasalita laban sa mga korupsyon na ito? Wow! Kaya mga kababayan, ito po, kung meron po man tayong lesson na makukuha dito sa bagay na ito, itong gobyerno na ito ay gumagawa lamang ng hakbang kapag tayo ay nagsasalita. Kapag sinusuportahan po natin ang ahensya ng ating gobyerno na gumawa ng investigasyon laban sa katiwalaan sa eksekutibo. Kaya dapat po sana suportahan natin yung mga nagsasalitang mga taong ito. Kaya po dapat sana suportahan natin yung mga investigasyon na ginagawa sa Senate. Kaya nga dapat po sana suportahan natin na ipagpatuloy ang flood control investigation dun sa Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang napakulong na yung idol natin na si Senator Marcoleta. Wala na eh. Itong si bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo, sabi niya, wag na, tatahimik na lang kami. Ang sabi niya ay si Ombudsman na lang daw ang mag-iimbestiga. Bossing, yan yung mga bagay na hindi namin napapanood eh. Yan yung mga bagay na hindi namin nakikita sa social media eh. Kaya kinakabahan tuloy kami. Ang naiisip ko po mga kababayan, mas maganda po sana kung lahat ng mga programa ng ating gobyerno, hindi lamang yung pang-flood control project. Dapat po yung buong budget ng ating gobyerno ngayong 2026 po 6 trillion pesos. Next year 2027 7 trillion pesos. Sana patuloy ang investigasyon na ginagawa nila sa ating Senate, sa ating House of Representatives patungkol sa mga bagay na ito para po sana ma-improve. Sana po patuloy ang expose na ginagawa para po ma-check ang behavior ng ating mga kasamahan dito sa gobyerno. Ang nakakalungkot po, ngayon pong nawawala na ang boses na lumalaban sa korupsyon, wala na pong investigasyon sa Senate, wala na pong investigasyon sa House of Representatives, unti-unti na po nilang ibinabalik ang mga funds na pwede nila ulit nakawin. Alright. Pero wag kayong mag-alala mga kababayan. Itong mga bagay na ito, wala na tayong magagawa. Nasa kanila po ang kapangyarihan eh. Kung gusto nila tayong kasuhan, kung gusto nila tayong ipakulong, alright, sige po. Pero hindi po kami titigil sa pagsasalita laban sa korupsyon ninyo. Kaya At bakit naman maglalaan ng budget para sa flood control para sa 2027 samantalang hindi pa nga nababawi yung budget na inilaan dyan sa flood control? Bawiin muna nila yung budget dyan na nawala, na ninakaw, at yun ang gamitin, hindi yung kukuha na naman sa pera ng ng kaban ng bayan para sa 2027 para nakawin na naman. Sobra namang kapal ng mukha nitong mga politikong to. Ilabas muna nila yung pera ng bayan na kinuha nila para sa flood control project nung mga nakaraang taon, at ang dami nun. Yun muna ang palitawin nila at yun ang gamitin nila. Sumusobra na. Dito naman tayo sa topic nung kay Toby Chanco. Puna ng taong bayan po sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa issue ng mga pagbaha. Naiisip agad nila yung flood control at naiisip agad nila yung tawag nito, ang corruption po, Congressman. Tapos mababasa nila na ganito yung budget natin for 2027. Alam mo naman, kahit na isang numero lang na mapalit dyan, halimbawa or this year 6.7, biglang sipa sa 7.2 trillion, hindi mo maiwasan yung agam-agam dyan. Ano po ang assurance sa side po ninyo na mapapanumbalik, kasi aminin natin questionable talaga yung alam mo na yung tiwala ng taong bayan dahil nga sa mga pangyayari po ngayon sa ating pong gobyerno, sa mga mambabatas na nangangalaga, nagbabudget po sa pera ng taong bayan. Paano matitiyak lalo na ang a year before ng eleksyon tinagurian ding election budget po, Congressman? Ano po ang masasabi niyo rito? Paano po matitiyak yung yung kumpiyansa na tama ang paggastos nito at hindi na mauulit yung na-question sa Korte Suprema na mga budget po ng atin pong bansa sa nakalipas na mga taon po, Congressman? Okay, yung tiwala, dalawang bagay
ang kailangan para maibalik yung tiwala, no? Number one, kapag hindi po na kasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, hindi talaga babalik yung tiwala ng tao. Tanggapin natin yan. Number two, dito sa budget process, dapat talaga full transparency, di ba? Kasi yung accountability comes with transparency. Kaya di ba yung nasusunod na tanong ko naman is yung doon sa DPWH budget. Sabi ko, yung DPWH budget, 772 pages yan. Di ba? Kami, mga district congressman kami, di ba? So, ang sabi ko, simplihan nila yung budget. Kaya naman lang gawin yan. Madali sa kanilang gawin. Mahirap sa ordinaryong tao na gawin. Sabi ko, gawin nila magkano yung budget per district at ano-ano yung mga proyekto. Ang sagot nila, yung mga proyekto na handun daw sa NEP. Totoo na handun sa NEP yung proyekto. Kaya lang, minsan, ang isang engineering district, dalawang district congressman. So, papaano mo malalaman kung alin yung sa distrito mo? Number one po yan. Number two, yung NEP, doon nakahiwalay yan, naka-line item, makikita nyo yan, tignan nyo, paano nyo anuhin yan. Unang-una, bawat subtitle, ibang total yan. Kunya, preventive maintenance of primary road, preventive maintenance of secondary road, preventive maintenance of tertiary road, rehabilitation, reconstruction, tapos iba pa yung flood control. Ang dami-daming classification yan. So mahihilo maghahanap niyan. Ang sinasabi ko, simplihan, i-post sa website ng Kongreso, bawat isang congressional district, magkano ang naging NEP at ano-ano yung proyekto na pumasok sa NEP. Number one. Number two, ang sabi ko, yung mga party list, dahil wala naman silang distrito, saan distrito nilagay yung mga proposed projects nila. Wala iniikot-ikot yung sagot. Isang taon ko na yung sinabi nung palang magbotohan ng 2025 budget, sinabi ko na yan na dapat simplihan. O ngayon, inulit ko ulit, wala pa rin. Ayaw pa rin, sinasabi na handun. Hindi naman tayo nagtatalo kung nahandoon sa NEP o wala . Ang pinagtatalunan natin, maintindihan pa ng kababayan ko sa nabotas, pag hinanap niya doon sa NEP, yung mga proyekto na pasok sa NEP. Okay? Anong masama doon? Wala namang masama doon sa hinihingi ko. Pero Opo. Baka, hindi ko alam . Baka ang mangyayari na naman dyan na congressman, kung meron na naman kontrobersya, mapipilitan na naman si gobyerno na ilalagay sa website na naman yung mga listahan ng mga proyekto at magpapatulong na naman sa taong bayan na pakihanap nga ito, pakicheck nga ninyo sa inyong mga lugar kung nandyan na ba ito. Di ba mas maganda yung naging proposal ninyo na kung ano yung approved na mga proyekto, ilathala siya, i-publish siya para diretso na. Di ba sabi dito na merong gagawin na flood control? Asa na ngayon? Mas madali po yung accountability at mas mararamdaman ng taong bayan yung transparency, Congressman. Kasi transparency dapat padaliin di ba? Padali. Yan, pinadala ko yung 772 pages yan. Tiga saan ka, Admar? Hanapin mo nga yung proyekto dyan sa lugar mo kung hindi ka mahilong paghanapin yan. Oo, ang problema pa dyan, hindi malaman ng ordinaryong tao, lalo na mga first time, pag titingin ka sa file, Congressman, ano ba ito? Paano ba ito basahin? Di ba? Mahirap talaga . So, ang gusto ko simple lang. Okay, kunyari, lahat ng distrito, ito yung mga district congressman, ito yung total na budget sa distrito nyo. Ito naman yung mga proyekto sa distrito nyo. Di ba simpleng-simple lang? Kaysa yung papabasa mo, kahit hindi naman yung may kinalaman siya, gusto mong pabasa sa kanila at sila maghanap ng proyekto para sa distrito nila. Paano naman yun? Di parang pinapahirapan lang natin yung hindi sincero yung sinasabi nating transparency. Kasi nahandyan nga, pero mahirapan yung tao na hanapin kung ano yung mga proyekto sa lugar niya. Ang totoong transparency is ipapakita mo sa tao sa isang paraan na madaling intindihin sa kanya at hindi siya magsasayang ng oras para hanapin kung ano yung mga proyekto sa kanilang lugar. Yan po ang totoong transparency. Opo. Lipat. Grabe, ang laki pala ng proposed budget ng executive ngayon Para sa 2027, 7 trillion. Ay, nakakalula. At ang balita ko pa, ang nakalaang budget para sa education is 900 plus billion. Compared nung panahon ni ng Department of Education na secretary pa si VP, 5 billion lang ang budget. Ngayon 900 billion. Masyadong suspicious to.
Bantayan natin to, mga kababayan. Hindi dapat natin tong tatantanan. Talagang natin to, bantayan. At naku po, delikado. Baka may paggagamitan na naman dito.